Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan lang po natin itong nangyaring hearing kanina sa Congress, no? Ito pong mga vloggers na kanilang iniimbestigahan. Ano po sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo? Mag-comment po kayo kung ano yung nakikita nyong dahilan bakit sila nag-conduct ng hearing sa mga vloggers. Ang aking palagay po rito parang hindi na nila kinaya yung mga batikos sa kanila, no? Especially sa mga congressman, tinatawag silang buhaya, no? Actually, hindi naman sila ang original na buhaya. Ang buhaya talaga, tinawag yan sa mga pulis na malalaki ang tiyan, yung laging nasa kanto, or mga nangongotong, no? Yung cotton caps, yung bang pulis na araw-araw nandoon, naghihintay ng kanilang mabibiktima at makokotongan. Yun talaga yung original na mga buhaya, yung mga pulis na cotton caps. Hindi po talaga sila yung original na buhaya. Kanina nga, nakikinig ako kay Ted Filon, may birada si Ted Filon sa mga congressman eh. Pero simpleng tirada lang. Nagbabalita kasi siya, no? Ang balita niya ganito. Ang Department of Agriculture daw ay mag-aangkat ng kambing at usa. Nung natapos na yung kanyang pagbabalita, humirit si Ted Filon. Siguro sa susunod, ang iaangkat naman ng Department of Agriculture ay buhaya. Sumagot po yung kanyang kasamang babae. Usually, ang kasama niyang babae si Chacha, di ba? Pero kanina, hindi po si Chacha yung kasama niya. Yung kasama niya, yung maputi. Hindi ko kilala yon. Ang sagot ng babae, ay hindi siguro tayo mag-aangkat ng buhaya. Dahil oversupply tayo ng buhaya. Madami daw buhaya sa Pilipinas. Yun ang mga berada na, simpleng berada lang ni Ted Filon. Doon siguro talagang nasaktan ang mga congressman na identified na tinatawag na buhaya. Although nandun si Congressman Marcoleta, no? Pero hindi naman siya tinatawag na buhaya, no? May mga pili lang, hindi naman pag sinabing congressman, buhaya na agad. May mga pili lang na, kumbaga, tinatawag silang buhaya. So, anyway, meron sigurong mga 6 na point of view akong nakikita dito po sa kanilang pag-iimbestiga sa mga vloggers, no? Number 1, ito'y posibleng diversionary tactic. Dahil po sa bycam na bistadong-bistado. Pati Dilawan umatake dito. Posible pong gumawa pa sila, mag-create pa sila ng mga story para mapagtakpan po itong bycam na to. At sunod-sunod na rin ang sagot ng Pangulo, no? Talagang kina-counter niya itong umaatake sa vice cam. Ewan ko siguro, yun din yung mga advice sa kanya ng PR niya na kailangan sagutin mo yan. Pero lahat halos lahat ng sagot ng Pangulo sablay Hindi naman gaang pinag-uusapan dito vice cam o bycam. Tinatawag kasi vice cam. Gaalang ang sagot ng Pangulo bycam ang pinag-uusapan dito no. Nung una ang hinahanap o ang tinatanong natin ng karamihan, sino ang nag-fill in the blank sa mga blanco? Yun talaga yung pinopoint ng ni Ungab at ni Vic Rodriguez. Yung blanco nila Duterte, yun talaga yung blanco. At ang tanong, sino yung nag-fill in the blank sa blanco? Ngayon meron na pong hinahanap sila Ungab. Ito pong enrolled bill na animoy tinatago po nila. Nag-request na si Pantaleon Alvarez pero wala pong maibigay ang Congress. Ganon din ang media, nagre-request na rin po dito po sa enrolled bill. Alam niyo po kasi ang enrolled bill ay doon po sa resulta ng BICAM,
BICAM report na po, ano? After po ng BICAM, ira-ratified po yan sa plenary, ano? Pagbobotohan. At pag na-ratified na, napirmahan na, yun na po yung BICAM report. Kapag po dumaan na po sa printing, no? At natapos na ng printing, tatawagin po yung enrolled bill. Yun po yung enrolled bill. Doon sa enrolled bill, gustong makita nila Pantaleon Alvarez ng grupo ni Duterte kung iyon ba ay may blanco pa ba o nasulatan na ng mga figures. Kaya yun ang gustong makita ngayon nila Ungab, Vic Rodriguez at Pantaleon Alvarez. Kasi yung enrolled bill na yun ang ipapasa sa Malacanang para pirmahan ng presidente. Hindi ngayon nila maibigay ang kopya ng enrolled bill. Napaka-unusual po noon. Hindi po nangyayari kailanman yon. Yung blanco, hindi nangyari kailanman, for the first time ngayon lang. At ganun din po yung enrolled bill. Hindi po nangyayari na hindi sila nakakakuha ng kopya ng enrolled bill. Doon kasi malalaman. Ipinasa ba yung enrolled bill ng blanco pa rin sa Malacanang? Or ipinasa ba na nasulatan na ng mga figures? So yun ang katanungan nila Ungab na yun. Isang diversionary tactic po itong sa aking sa aking pananaw, ano? Kayo po mag-comment kayo dito. Pangalawa po, ang alam ko sa mga congressman ng Quadcom ay humihina po ang kanilang kandidatura, no? Ang nakikita ko dito, mukhang puro batikos lang po ang natatanggap nila, no? Pagdating sa papuri, parang kaunti. Halimbawa, 100 ang nag-comment, no? Parang 90% o 90%, puro batikos. 10 lang yata ang pumupuri sa kanila. Parang ganun po yung nakikita ko. At ganun din po sa mga boss nila. Alam nyo, kilala nyo naman yung mga boss nila. Ilan lang yan. Parang mas marami yung bumabatikos sa kanila ngayon kaysa sa pumupuri. So, yun po ang nakikita ko. Number 3, parang they want to battle the Duterte vloggers. Kasi, kailangan nilang sirain yung mga follower ng mga vloggers na ito, no? Kailangan nilang basagin at kailangan maging masama sila. Itong mga vlogger na to maging masama para masira sila sa mga kani-kanilang followers, no? Kasi ang views ng mga Duterte vloggers hindi naman sa pagyayabang, mas mataas talaga yung mga views ng mga Duterte vloggers kaysa sa mga Marcos Araneta Romualdez vloggers. Yung ibang mga vlogger nila na mga kilala at medyo sikat, mataas ang views, pero iilan lang yung mataas ng views, yung mga kilala lang. The rest, hindi na po nagbo-views, konti na lang. Kaya yan siguro yung napansin nila, kailangan nilang durugin yung mga Duterte vloggers. And number 4, ang kanilang boss sa kamera, hindi umaasenso. Yung bang political image niya, lalong bumabagsak. Alam ko rin na parang nagmi-meeting yan sila, no? Pinag-uusapan nila kung ano yung makakabuti sa kanilang political interest. It's all about political interest. Hindi po ito para sa bansa, itong pag-iimbestiga sa mga vloggers. Lalong hindi ito para sa mga mamamayang Pilipino na naghihirap. Wala pong maitutulong ito sa bansa at sa mga mamamayang Pilipino. So, political interest lang po ito. Panglima, ito yung media crackdown. Both social media and mainstream media. Alam nyo, ang mainstream media nakatutok dito. Kasi, pwede silang o pwedeng mangyari sa kanila yung nangyari sa SMNI. Kaya, ang hinala ko sa mainstream media, may mga plano na to eh.
At nag-uusap din itong mga GMA, TV5, ABS-CBN, Rappler. Mga nag-uusap-usap yan, nagme-meeting-meeting yan, just is in case. Kasi bakit? Yung leader natin medyo magba, di ba? Iba yun. Pag, iba utak nun, pag napraning yun. Iba, oo. Kaya, alerto rin sila. Baka sila sumunod. Uunahin lang mga vlogger, tapos isusunod na. Siguro may mga plano na yan, ano? So, ang aking conclusion dito, sino yung guilty? Sino yung guilty, no? Kasi maraming akusasyon, maraming paratang, aligasyon sa mga tinatawag nilang buhaya. Marami. Unang-una na yung mga bihis nila, sasakyan nila. Saan galing yan? Napakamahal naman yan. Mukhang guilty sila sa mga batikos. Kaya hindi lang sila umaaray, talagang nasasaktan sila rito. Napipikon. Yun po yung aking palapalagay dito. Kaya pinuntiryan nila itong mga vloggers. Matitindi rin naman kasi yung iba na bumanat, na may kasama pang mura. Ako po bihira po ako talagang magmura. Hanggat maaari ayaw kong magmura. Pero paminsan yata nakakapagmura ako Kaya lang hindi ako satisfied sa ganung banat. Yun ang yun ang nakikita ko. Kapag guilty ka, talagang mapipikon ka. Bakit? Totoo ba? Maaring totoo. Dahil napipikon sila. Nagigilty sila. Kaya ganito ang ginagawa ngayon sa mga vloggers. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.